Si Chan mo isa. Wala pa. Ayun na, good morning po sa everyone at sa Tagalog din po. Proceed na po tayo sa Sunday Bites na. And, bago tayo magsimula, let's pray. Yes, Lord, Lord Jesus, Lord, maraming salamat Panginoon, Lord God, sa aming Lord God. Salamat po sa aming Panginoon, Lord. Thank you, Lord, dahil kayo po, Panginoon, siya mo kayo sa amin sa pagpunta, Panginoon, kayo po yung siyang nagiging sa amin, Panginoon, Lord, ka hindi nila ano na nangyari sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang to, Lord God, na nadala kayo ng salita na niya, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, yung marigil sa amin, Lord, may maintindihan kayo, Panginoon, at magdating yung salita ng iyo, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, puso namin, Panginoon. Help us, Panginoon, mag-grow pa, Lord God, sa Christian life, Panginoon, at tulungan niyo kami, Panginoon, na magpatuloy palagi sa ministry ninyo, Panginoon. Lord, Panginoon, ang kayo na po, Lord God, ang siyang lumabay sa amin, Lord God, give us the knowledge and wisdom na kailangan, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, na gamitin niyo ako, Panginoon, para mag-deliver yung mensahe ninyo, Panginoon. Suwak sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, pinabalik ko naman sa inyo lahat. Papuri ko sa salamat sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, bago tayo mag-start, share ko pong life, isa sa mga pastor ni Jesus is si Matthew. Pero ayun, bago ko po siya simulan, may papanoorin ko muna tayo ng video. Ayan, ito po yung pagtawag kay Matthew. Kilala niyo po ba si Matthew? So, siya po yung tax collector sa panahon nila. So, yun. Okay, play lang. Wait lang po tayo sa sound natin. Pwede ko po yan sa ano, pwede ko po yan ano, sabihin. Charis. Siyempre, hindi ko kaya yun. Wait lang po, wait lang po. Yan po si Matthew. Siya po yan po. Thanks ka siya. Walang sound. Ayun, sige po, kwento ko na lang po yung nangyari kay Matthew dyan. So yun, basahin po natin yung Matthew 9 verse 9 to 13. Ito po. Sabi po dito kasi, as Jesus was leaving, he saw a tax collector named Matthew. So yan po yan, yung po na yan. Sitting at the place for paying taxes, Jesus said to him, "Follow me." Matthew got up and went with him. So, nung sinabi po ni Jesus dyan, yan po, yan, tinawag po siya ni Jesus. Siya po si Jesus. Sa Joseph po yan, kung gusto niyo po panoorin, downloadin niyo po sa Play Store. Ayan. Yan. So, tinawag po ni Jesus si Matthew. Tapos si Peter naman po yan. Kamento ko din po yung mamaya kay Peter. So, yun. Sabi dito, later Jesus and his disciples were having dinner at Matthew's house. Many tax collectors and other sinners were also there. So, emphasize ko muna po yung verse 9 ng Matthew 9. Tawag dito, kung nakita niyo po, meron pong harang kung saan nagbabayad yung mga tao kay Matthew. Amen? So may harang po doon. Indicator po yun na para maprotektahan si Matthew. Ano yung nakita niyo pong yan? Yan, yung Roman guard na yan. Sasabihin ko sana, kalbo eh. Yung Roman guard po na yan. Siya po yung bodyguard ni Matthew. Siya po si Gaius. Yung dito yung nag-guide kay Matthew para walang makapi kay Matthew. Amen? So kasi po, ano po ba talaga yung tawag ito, mga tax collector dati? Yung mga tax collector dati. Pa next slide. Ayan. Sige. Ayan. So, yan po yung title natin ngayon. Get used to different. Walang trigger. So, yun. Ayan. Get used to different. Bakit kaya yan yung title natin? Kwento ko po sa inyo. Ayun. Sige.
Ayun na, si Matthew, isa po siyang tax collector at agent ng Roman. Kaya po merong bodyguard si Matthew. Amen? So, ano po ba yung mga tax collector dati? Ano po ba yung tawag dito? Pag naririnig po yung tax collector, ano po yung unang pumapasok sa isip ng mga tao dati? So, ito po lahat ng yan. Yan. Alam nila na yung tax collector, manloloko yan. Manteraya sila. Mapang-abuso. Pwede natin sabihin gahaman kasi yan, tax collector sila eh. So, kung halimbawa may utang ako na, ay hindi, may babayaran akong tax na 2,000. Yung mga tax collector, gagawa at gagawa sila ng paraan para yung 2,000 ko, madagdagan pa. Amen. So, ganun po yung mga tax collector dati. At galit na galit po yung mga tao, lalong-lalo na kay Matthew. Amen. Kasi alam nila na si Matthew po kasi, kumbaga sa lahat ng tax collector, kakaiba si Matthew. Kasi matalino po si Matthew eh. So, kahit anong sabihin ng tao sa kanya, kaya niya pa rin dagdagan. Kasi pwede tayong mahuli sa ginagawa natin kasi nungaling niya, di ba? Pero si Matthew, kaya-kayang gawa ng paraan yan. Grabe yung gift niya. Amen. So, yun. Ayan po. Ayan. So, gusto ko lang po i-emphasize yung dapat napapanoorin yung video. Kasi po, ganito po kasi nangyari doon. So, ginawa ito po kasi ni Matthew na nahihirapan nga siyang lumabas. Lalo na kapag pumunta lang siya ng bibili lang siya. Kasi nga, kinukutsa siya ng mga tao, gano'n. Tapos, tawag ito. Siyempre, hindi mawawala instance na sasaktan siya, di ba? Pero yun, tawag dito, wala magawa si Matthew doon kasi tax collector siya eh. So, in other term, control siya ng Roman. So, kumbaga puppet siya ng Roman. Ginagamit na siya ng Roman para kumita pa yung Roman. Amen. So, ganun po yung meron kay Matthew before. And syempre, kung ikaw, na alam mong ganun yung tawag ito, sistema ng buhay mo, alam mong ganun yung meron kang buhay, hindi po ba sakit? Kasi yung sinisiraan mong tao, kapwa mo, kalahi mo pa. Amen. Kalahi mo pa sila. Tapos ginagamit ka ng Roman para sirahin yung mga kalahi mo. So, kahit sabihin natin na wala kang magawa, kasi kung ayaw ka naman, ikaw naman papahamak. Diba? Amen. Pero, ayun yun po yung pain na meron kay Matthew that time. Na sabihin natin na hindi niya alam yung gagawin, kaya kinaril niya na lang, no? Yung pagiging tax collector niya. Pero yun po, punta po na sa first pointer po natin. Make sense of pain. Yung problema po ba natin may sense? O baka pinoproblema lang natin yung wala? Kasi pwede natin problemahin yung buhay ng ibang tao. Pero yung tanong, may sense po ba yun? Amen? So gusto ba natin ng buhay na may meaning? Gusto ba natin ng buhay na may kahulugan? May direction? Hindi po ito yung buhay na lagi kang masaya, laging party time, let's go, mga ganun. Lagi kang, laging okay yung buhay. Hindi po ito yun. As long as nakakaintindi ka, as long as nagmamahal ka, magkakaproblema po tayo. Pero hindi sinasabi ni Jesus sa atin na huwag na tayong umintindihan, huwag na tayong magmahal. Kasi kung ganun lang din, bakit pa siya bumaba? Amen? Bakit pa siya, bakit pa niya kailangan mapako sa cross? Bakit niya pa kailangan mahalin tayo? Amen? So, yung sinasabi po dito ni Jesus is like, yung meaning ng buhay na hinahanap mo, nasa akin kasi yun. Amen? Nakay Jesus kasi yun. Basahin ko lang po ulit yung Matthew 9. As Jesus was leaving, so paalis, okay? He saw a tax collector. So, yung tax collector na binabanggit dito, si Matthew, sitting at the place for paying taxes. Amen? Jesus said to him. So, nakita niya lang po si Matthew, ha? Nakita niya lang. Ano ba ako si Matthew? Nakita ko si Jesus doon. Tapos sabi sa akin ni Jesus, follow me. Then, sabi ni Matthew, yung ginawa ni Matthew, tumayo siya, tapos sumunod siya agad. Amen? So, ulitin ko lang po paalis si Jesus, tapos nakita ni Jesus si Matthew, ayan, may nagbabayad sa kanya ng mga tax. Tapos si Jesus, sinabi niya kay Matthew, follow me. Sabi. Tapos yung ginawa ni Matthew, tumayo siya, sumunod siya agad. Alam niyo po ba, halimbawa, itong tawag dito, clicker na to, ito po yung susi, dun sa room ko, sa yung mga tax collector na ito, yung mga room po nila, sa Punagbuhay. Ito po yun. Tapos meron din po kasi silang singsing. Amen.
So yung singsing po na yun po yung katibayan na protected sila ng Roman. Yun po yung katibayan na under sila ng Roman. Na kapag may gumalaw sa kanila, sagot ng Roman, si Matthew. So, halimbawa, sinaktan ko si Matthew, sasaktan ako ng Roman. Amen. Nung sumunod si Matthew kay Jesus, nung sinabi ni Jesus na follow me, tinanggal po agad ni Matthew yung singsing. Tapos, yung susi po na hawak ni Matthew, binigay niya dun sa Roman guard. So, tawag dito, habang ina-adapt ko po yung word na to, naisip ko lang kasi, like, maganda naman po ni Matthew. Mayaman naman siya. Amen? Meron siyang pera. Ang ganda ng bahay po nila eh. Nung inindigit po doon sa Diyos, ang ganda ng bahay niya. Tapos, nung sinabi ni Jesus na follow me, inalis niya lahat. Kasi yun na po yun eh. Nung time na yung susi, binigay niya na doon sa Roman guard na naka-assign sa kanya. Ibig sabihin, iiwan ni Matthew lahat. Wala na siyang babalikan. Yun na po yun eh. Yun na po yung sign na eh. That time na tinanggal ni Jesus, tinanggal ni Matthew yung singsing, na tinanggal niya yung kasunduan niya dun sa kasalanan ginagawa niya. Amen? So yun po, sabi po dito, later Jesus and his disciple were having dinner at Matthew's house. Nakakatawa po yung kwento to kasi bigla kasi dito sa verse na to, sinabi, tumayo si Matthew, sumunod si Matthew. Tapos bigla na lang, nag-dinner si na Matthew. Aba, nung inindigit, paano kaya sila nag-dinner dito? Eh magkaaway po, ayaw po kasi ni Peter, si Matthew. Kaya tapos sabi pa dito, at Matthew's house. Matthew's house. So, sa bahay po ni Matthew. Tawag dito, hindi po kasi invited yung, lalo nga na yung tax collector, kapag may dinner, ganyan, may party, kasi ayaw nila sa mga tax collector. Pero dito, sabi ni Jesus and his disciple were having a dinner. We're having a dinner. Sa bahay pa ni Matthew. So kung hindi ka tinatanggap ng mga ibang tao, doon naman kayo sa bahay niya. And tuwa-tuwa po yung yung mga ibang tax collector dito kasi sabi dito, many tax collectors and other sinners were also there. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung nalungkot akong story kasi. Tignan niyo po tinawag ni Jesus yung mga disciple niya. Siyempre, may mga iba't ibang klase din sila ng mga bad sides nila, mga sinner sides po nila, di ba? Kaya di naman po tayo eh. Pero grabe po yung pagkagalit nila sa mga tax collector eh. Tapos pag sinabi yung tax collector, matik, agad ng mga tao. So parang kinahihiya ng mga tao yung tax collector. Ayun. Tapos sabi dito, many tax collector and other sinners will also there. Bigla ko na-realize dito na buti pa si Jesus, tinuring yung tao tong mga tax collector na. Kasi sabi po kasi ni Peter kay Jesus na, sure ka ba na siya yung tatawagin mo? Tapos sabi ni Jesus, bakit hindi? Tapos sabi niya, pero iba to eh. Sabi niya, iba to. Sabi ni Peter. Tapos sabi po ni Jesus, ito po, get used to different. Kasi magkakaiba-iba po tayo eh. Amen. Magkakaiba-iba po tayo ng meron tayo. Pero kailangan natin magkaisa. Amen. So, halimbawa, halimbawa, ako daw marang tumugtog. Siyempre, may isang tao na marang tumugtog. Ganon. So, kailangan ko din siyang tanggapin. Halimbawa, ayoko nang may mas magaling sa akin. Kailangan ko siyang tanggapin na mas magaling siya sa akin. Kasi yun eh. Amen. Kailangan nating makisama sa iba sa atin. Amen. Kasi minsan ang akala natin ang definition ng unity, pare-parehas tayo eh. Minsan akala natin, kapag ganito yung iniisip ko, ganito din iniisip ng iba. Ganito din iniisip mo. Ganito din iniisip niya. Pero hindi ganun eh. Pag sinabi kasi unity, magkakaiba-iba man tayo. Magkakaiba man tayo ng gusto, ng hilig. Pero pagdating sa isang bagay na gusto natin gawin para kay Lord, magkakasama-sama pa rin tayo. Amen. So, Amen. Ayun po. Saan ako? Ayan. Gusto ko lang pong basahin yung John 15:15. Ayan. Gusto ko pong basahin ito sa Tagalog. Kasi iniisip ko dito ng that time na tinawag ni Jesus
Jesus si Matthew, doon ko po na-realize yung salitang kaibigan eh. So ito po, sabi ko dito, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin. Amen. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. So, tawag dito, sinabi ni Jesus dito na, kumbaga, narelate ko siya kay Matthew kasi si Matthew pinaglilingkuran ni Roman. To the point na yung buong buhay niya nandun na lang. Diba? Pero hindi alam ni Matthew kung ano yung buong ginagawa ng Roman. Meron na siya kaibigan, pero hindi niya alam yung buong ginagawa ng Roman. And then, sinabi ni Jesus, hindi ko na kayo tatawagin alipin. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen? Sabi pa ni Jesus, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Hindi po ito yung casual friend lang ha. Halimbawa nakita mo siya, uy friend, ganun. Hindi po siya ganun. Ibig sabihin po nito, totoong kaibigan. Kasi, bakit tatawagin ni Jesus si Matthew kung paplastikin lang din ni Jesus si Matthew? Diba? Hindi naman ganun yung desire ni Jesus eh. Hindi yung gusto niyang mangyari. Pero yun yung ginawa niya. Gusto niyang tawagin si Matthew. Kasi kung hindi niya tinawag si Matthew, siguro hindi pinakita sa atin ni Lord na ituring natin tao yung ibang tao. Kasi minsan kahit tao, tinuturing natin hayop eh. Tinuturing natin laruan. Amen? Tinuturing natin iba. Kung ginagamit, kung tingin sa'yo ng mga tao, laruan, kung tingin sa'yo ng mga tao, gamit ka. Kay Jesus hindi. Totoong kaibigan yung turing niya sa'yo. Amen? And ayun, tuloy ko lang po dun sa Matthew 9:11 na. Some Pharisees asked Jesus' disciples. So, nagdi-dinner na po sila. So, ngayon, pumunta po yung mga Pharisees. So, some Pharisees asked Jesus' disciples, why does your teacher eat with tax collectors and other sinners? Grabe, no? So, tinanong ng mga Pharisees. Pharisees po ito po yung mga galing sa mga batas Ayun. So, sabi ng mga Pharisees, bakit yung teacher nyo sumasama sa tax collector at sa mga makasalanan? Di ba? Eh, sabi din naman sa Bible na huwag tayong sumama sa mga makasalanan. Kasi baka pati tayo magpahama. Pero nakalimutan po kasi ng Pharisees yung sinabi po ni Jesus dito eh. Sabi po kasi sa Hosea 6:6, ayun, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering. Nakalimutan po kasi nila yung salitang mercy. Amen? Nakalimutan po nila yung salitang mercy. Nakakala nila, porket sinabi sa Bible na umiwas sa mga ganong klase ng tao, pagdidirian mo na sila. Ang sabi lang, umiwas ka, pero hindi ibig sabihin na hindi mo na sila ituturing na tao. Kasi kahit makasalanan sila, kahit alam mo sa sarili mo, banal na banal ka, amen, hindi ka pa rin banal. Hindi ka pa rin magiging banal. Amen? Kaya nga nung sabi dito ni Jesus, Jesus heard them and answered, healthy people don't need a doctor, but sick people do. Amen? Alam kasi ni Jesus na, tawag dito, nagiging mali na kasi yung definition ng pag-aaral sa Bible this time kasi parang iniisip nila na kung sino lang yung nag-aaral ng Bible, sila lang yung makakaligtas. Pero yung totoong definition ng Bible, kaya nga siya sinner, para i-share din, hindi siya para sa religion lang. Amen. Kaya, sabi din dito, go and learn what the scripture means. Sinabi ba ni Jesus sa mga Pharisees to, go and learn what the scriptures mean when they say, instead of offering sacrifice to me, I want you to be merciful. Yun po yung nakalimutan nila. Nakalimutan nila maging merciful sa kapwa nila tao. Sabi nila, I did not come to invite good people to my followers. I came to invite sinners. Amen. So para mas magets pa po natin, ito, yan. Sweet spot, yan. Alam ni Lord yung sakto sa'yo. Amen. Alam ni Lord yung sakto sa'yo. Bakit po natin nasabi na alam ni Lord yung sakto sa'yo? Ayun po kasi, lagi dito, si Peter, isa po siyang fisherman. So, tapos, si Matthew, isa naman po siyang tax collector. So, alam po ni Jesus kung ano yung sakto sa kanilang dalawa. Amen. Alam ni Jesus na ayaw ni Peter sa tax collector. Pero ginawa ni Jesus,
tinawag niya yung dalawang magkaayaw. Amen. Tapos, the long run, nung magkasama sila, nagiging magkasundo yung dalawa. Amen. Nawawala yung unti-unti yung sakit sa puso ni Peter na tax collector yung tao ko. Magdara ito, mandalo ko to. Ganun. So nawawala na pa konti-konti. Alam ni Lord yung sweet spot na yung sasakto sa'yo para unti-unti natin matanggap yung ayaw natin. Amen. So, ito pa po. Last one. Yan. We are the temple. So, by that time na tinawag ni Jesus si Matthew, unang ginawa ni Jesus, linisin yung temple. And we know na we are the temple of the Holy Spirit. Amen. So, tinawag pa lang po ni Jesus si Matthew, nalinis na agad si Matthew. Although hindi agad yung full na clean, pero tinanggal niya agad yung singsing tsaka yung susi. Ang laki kasing importante nun eh. Amen. Kasi, buhay na buhay ka na doon, wala ka na po problemahin. Amen. Pero yun, tawag dito, minsan po kasi, iniisip po natin na hindi kayang gawin ni Lord yung iniisip natin. Amen. Na Lord, gusto ko ganito, ganyan. Gusto ko na magbago ako, ganito, ganyan. Pero tayo mismo, hindi tayo nagpapalinis kay Lord. By that time na tinanggap na natin si Jesus, may unti-unti na po siyang tinatanggal sa atin. Amen. Unti-unti niya na pong nililinis yung puso natin. And na-realize yun ni Matthew nung time na tinawag na siya ni Jesus. Kasi bakit niya nga naman tatanggalin yung kontrata niya dun sa Roma kung hindi niya pa na-gets? Amen. So, ayun, sabi ko kasi dyan sa Matthew 12:12, we are the temple of the Holy Spirit. So, we are the temple of the Holy Spirit. Alam niyo ba yung story na nagalit si Jesus? Kasi may mga tao dito, may mga nagsusugal doon sa templo, may mga tao doon, basta yung mga may ginagawa silang mga kasalanan, yun, yung mga ganon. So yung una kasi, nung nakita kasi ni Jesus na may ganong nangyayari doon sa bahay niya, okay? Nung nakita niya may nangyayari, nagalit po kasi siya. Amen. So, nagalit po siya kasi hindi dahil galit lang siya. Amen. Hindi siya nagalit kasi galit lang siya. Nagalit siya kasi mahal niya yung temple. So tayo, temple din tayo ni Lord. Minsan iniisip natin na pag nakiisa na tayo kay Lord, di na tayo masasaktan. Pero hindi po ganoon yun eh. Meron po kasi tayong mga sides sa heart natin na ayaw nating gawin. Kasi comfortable tayo. Parang si Matthew. Sa tingin niyo po ba kung hindi si Jesus yung tumawag sa akin, susunod siya? Parang ang labo, di ba? Parang ang labo ko. Halimbawa, tinawag ko si Matthew ngayon. Halimbawa, nasa timeline ako ni Matthew, tinawag ko siya. Susunod kaya sa akin si Matthew? Hindi naman eh. Kasi alam ni Matthew yung tumawag sa kanya, Lord of Lords, King of Kings. Amen. So, tawag dito, ayun, karamihan po kasi sa ating mga tao, karamihan po kasi sa mga bawal sa atin, yun pa yung ginagawa natin. Amen. Kaya ang dali lang gawin ng kasalanan. Amen. Ang daling gawin ng kasalanan. Kasi bawal eh. Tapos masarap din gawin yung kasalanan kasi bawal. Bigyan ko po kayo ng example ng bawal. Halimbawa na ng pagkain. Ayan. Bawal mo itong kainin, bawal mo itong, bawal kang sumobra dito. Ginagawa mo ba natin? Minsan pasaway pa tayo eh. Gagawin pa rin natin. Diba? Gagawin pa rin natin. Kakain pa rin tayo ng ganito. Narinig niyo na po ba na pinagbawal po yung ampalaya? Diba hindi? Hindi niyo pa po narinig na pinagbawal yung ampalaya? Kasi discipline po yun eh. Amen. So, that time na si Jesus nag-enter na sa heart natin, pinapasok na natin siya. Una niyang gagawin, didisiplinahin na tayo. Kaya siya nagagalit na mayroong nagsusugal sa puso natin. Sa temple natin, tandaan po natin na we are the temple of the Holy Spirit. Kaya po siya nagalit nun kasi alam niya na wala ng disiplina yung nakatira sa puso natin. Kailangan niyang alisin nun. So, nung time na pumasok siya, una niyang gagawin, tataupin niyo yung lamesa na meron ka. Siya yung uupo doon. Amen. Tawag ito, ayun po, wag po natin kakalimutan na once na tinanggap na natin si Jesus, kasi pwede ngayon tanggapin pa rin po natin si Jesus, pwede bukas tanggapin, mamaya tanggapin na siyang tanggapin, amen. Consume lang ng consume. Diyan ka. Pero ayun po, what I want to say is, pag sinimulan na natin, palag na. Amen. Minsan ay manghihina talaga tayo, manghihina.
Kasi minsan nag-worry tayo, Lord, bakit ito, bakit ganyan, may mga ganun tayong question. Pero hindi ibig sabihin nun susuko ka na. Amen. Hindi ibig sabihin nun susuko ka na. Si Matthew nga, di ba, tax collector siya. Kahit alam niyang masama yung ginagawa niya, hindi niya tinigilan hanggang sa tinawag siya Lord. Kasi bakit? Doon kasi siya kumikita eh. Doon yung comfort zone niya. Andun yung payapa na meron ka mga bagay na gusto mo. Pero yung wala kasi siya is yung pangkito mo sa tao. And by the time na nagiging comfort zone niya ni Matthew, nare-realize ni Matthew na hindi talaga siya doon. Kasi nagiging hanas niya na din na para po sa akin, nagiging hanas niya na din na paglalaro siya ng bahay, ayaw sa kanya ng mga tao, kinukutsa siya, tapos sinasaktan din siya. Amen. So yun yung naging problema kay Matthew. Amen. So tayo po kasi minsan, mas gusto natin sa comfort zone lang hanggang sa di natin napapansin yung comfort zone natin na bayaan na pala natin yung relationship natin kay Lord. Kaya nga, hindi pa rin tumitigil si Lord kaka-invite sa atin. And the time na tinawag na ni Jesus si Matthew, yun na, in-spread na ni Matthew yung word. Spread na sila ng word sila ng mga disciples niya. And ayun, yung pinakagusto ko po talagang nangyari doon sa Joseph is, nagkakwentuhan sila anong nagawa ni Jesus. Gusto nilang ikalat lahat. So yun, tawag po dito, huwag po natin kakalimutan na makisama sa hindi natin ka-vibes, gano'n. Di natin katulad. Amen. Kasi lahat ng hindi natin katulad, magiging, mamahalin din natin sila eh. Kasi bakit? May isang bagay lang po na magkakatulad tayo sa lahat. Yun po yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. So yun po, huwag po natin kakalimutan na we are the temple. Pag pumasok si Jesus sa buhay natin, may lilinisin at lilinisin siya. So kung gusto natin ng buhay ng direksyon, buhay ng meaning, kay Lord tayo. Masasaktan tayo kay Lord kasi didisiplinahin niya tayo eh. Amen. Didisiplinahin niya tayo ng mga ayaw natin. Amen. Mga ayaw natin. Pero hindi ibig sabihin na dinidisiplina tayo ni Lord is ayaw sa atin ni Lord. Kaya niya ginagawa yun, kaya siya nagalit sa temple kasi mahal niya yung temple. Amen. So, yun na naman po sa umaga na ito. Pray po tayo. Yes, Lord, Heavenly Father God, maraming salamat Panginoon, Lord, for you show again, Lord God, your glory, Lord, you show again your mercy, Lord God. You show again, Lord God, kung gaano ka dakilang, Panginoon, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung Diyos namin, Panginoon, na ikaw pa rin noon, ngayon, at napakailan pa rin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil muli niyong pinapaalala, Lord God, na pag tinawag niyo kami, Panginoon, ito yung lagi niyong gagawin sa amin. Pag tinanggap ka namin, ito yung lagi niyong gagawin sa amin, Panginoon, Lord God. Linisin niyo po yung puso namin, Panginoon, Lord God, na puno-puno na mga hindi magagandang gusto, Panginoon, yung mga desires namin, intention namin, Lord God. I-align niyo po sila, Panginoon, sa plano na gusto niyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, for the opportunities, Lord God, na binibigay niyo sa amin, Lord. For the time, Lord God, na nakakarinig kami ng salita ninyo. For the time, Panginoon, na nagkakaroon ng revelation, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na bitawan niyo yung singsing, yung susi, Panginoon, na meron kami sa mga comfort zone namin, Panginoon, hindi namin napapansin, napapariyon kami sa iyo, Lord God. Lord, help us, Panginoon, to fight our battles, Panginoon, Lord God. In this world, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, mahirap, masakit, Panginoon, pero Lord, tulungan niyo po kami palakasin, Panginoon, Lord God. And Lord, as we continue, Panginoon, papurihin ka, Lord God, sa alam ka, Lord God, na ipatin yung Panginoon. Lord, mangusap po kayo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord God. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, again, Panginoon, we want to say sorry, Panginoon, sa mga kasalanan ginagawa namin. We want to say sorry, Panginoon, sa mga time na pwede ka naman namin kausapin, but we choose this word, Panginoon, rather than yung word, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan lumaliw na kami sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan mas gusto na lang namin, Panginoon. Kami na lang, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami na makasama ka balang araw, Panginoon. Sa paraiso ninyo, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, na napupuri ko sa lahat sa Panginoon.